At ayan, magandang hapon mga manay. I-post ko lang ulit itong video ng ginataang bikuyo, bakyo o bakuyo sa ibang lugar ang tawag. Ayan, ito yung malaking snail. Meron lang kasi akong ilang parts ng video na kailangan tanggalin. Kasi alam nyo na ang Tagalog ng snail. So, para makasure tayo. Ayan, enjoy the video mga manay. At ito na nga mga manay, isang masaya at may kaalamang hapon na naman para sa ating lahat. Sa videong ito, ay ipapakita ko kung paano ko niluto itong bikuyo o bakuyo na tinatawag dito sa Quezon Province. Hindi ko rin alam kung pare-pareho nga ba tayo ng tawag o ano nga ba ang tawag diyan sa lugar ninyo. At dyan ay nililinis na nga namin ito. Iaangat lang natin yung pinakang laman at tatanggalin yung pinakang dulo. Makikita naman natin sa video. Tapos yung nakuha natin, yun ang ating hihiwa-hiwain ng naayon sa laki na gusto natin. Pero bago ang lahat, magbibigay muna tayo ng trivia o kaalaman kung ano nga ba itong bumibida sa video natin ngayon. Sa iba't ibang lugar, ito ay iba't iba rin ang tawag. Merong nag-comment sa akin na ang tawag daw dito sa kanila ay kuhol. Tawag naman dito sa amin sa Quezon Province ay bikuyo, bikyo o bakuyo. Itong kulay burgundy snail na ito ay kilala rin sa tawag na Roman snail or escargot. Ang snail ay native sa Europa. It is characterized by a globular brown shell. It is an edible species which commonly occurs synanthropically throughout its range. Kala nga lang natin ay pasimple-simple itong bumibida sa ating video ngayon pero ito ay nananatiling popular dish sa France. Katulad din ng ibang seafoods. Sa Italy nga at sa Greece, itong escargots ay inihahalo o nilalahok sa pasta. Kilalang kilala rin ito sa Europa, lalong-lalo na sa Spain, Portugal, and Germany. At imagine sa kanila, ang escargots ay widely available throughout the year in canned form. Tapos panigurado dito pa rin sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi kumakain o kilala itong bumibida sa video natin ngayon. Sa maayos, malinis at masarap na pagkakaluto ay tiyak na ligtas naman kayo. At syempre, ano nga ba ang makukuha nating health benefits sa pagkain natin ito? Ang snail na ito ay nagtataglay ng mataas na protina at mababa sa fat. Gayunpaman, ang pagkain ng undercooked snails can lead to infection by a parasite called the rat lungworm, which causes eosinophilic meningitis. Snails can carry other parasites as well. Escargots, therefore, should not be eaten raw. Kaya kapag kakain kayo nito, sisiguraduhin ninyong lutong-luto. Better wag nyo na lang iihaw katulad ng oyster. Meron kasing ibang kumakain sa atin katulad ng seashells na like talaba na nga, ay hindi na niluluto. So to avoid parasites na nakukuha natin sa mga seashells o mga snails na kinakain natin ng better, lutuin natin at linisin natin ng maayos. At mabalik na nga tayo sa paglilinis nito, ito ay binuhusan lamang ng suka at asin at nilamas natin dito. Sa tatlong paulit-ulit ngang paglalagay ng suka at asin, at pagbabanlaw dito ay mababawasan ang lansa at dulas nito at makatitiyak tayo na malinis ito. Kung tutusin nga, kung makikita nyo ay para lamang akong nagkukusot at naglalamas ng damit para makasigurado tayo na malinis na ang ating snail. At diyan ay inihanda na nga namin kung ano ang mga gagamitin nating rekado at lahok sa ating lulutuin. At matapos ko ngang hiwain ang bawang ay sinunod ko na ang luya. Ang lakas din talaga magpasarap ng luya kapag sa gata. Ito na nga ang magbibigay sa atin ng anghang at mas magpapasarap, magpapagana ang sili. Diyan ay paspasan na nga akong maghiwa para hindi naman nakakahiya sa'yo, baka mainip ka. Sana all, kahit inip, nanonood. At dahil mukhang nainip ka nga sa akin, ay nainip din ako sa'yo kaya nagkape na muna ako. Charot. At dahil sabi nga ng karamihan na nakamove on na sila, matibay na sila at matapang na sila, pero kaya pa rin silang paiyakin ng sibuyas. Charot. At ayan, naghiwa nga lang tayo ng isang buong sibuyas. Samahan natin ng konting gigil para naman mas cute tayong tingnan. At diyan nga ay binilisan ko na ang gawa at paghihiwa dahil alam kong nakatingin ka. Katulad din ng ginagawa mo sa trabaho kapag nandyan ang amo mo. Charot, kailangan busy-busyan tayo. Charot! At dahil pakiramdam ko nga ay nagmamadali ka at naiinip, nilayasan ko ng sitaw at ikaw nang bahala maghiwa. Charot! At yan ngang sitaw ang napili kong ilahok natin para sa ating lulutuin ngayon. At syempre hindi ko na ito patatagalin at lalong hindi na kita paghihintayin. At na ito na nga prepared na ang ating pinaghirapang mga rekado. At para masarap nga ang ating pagkain ay lulutuin natin ito sa kalan o uling. Para traditional way of cooking. Tapos masaya pa kasi outdoor cooking at dito lang to sa labas ng bahay. At ito pa nga nakakatawa na kapag prepare na kami ng rekado, nakapagdikit na rin kami ng apoy, ay matigas pa ang ating lulutuin. At dahil nakakatawa ka, sa sobrang abala, sa kung ano-ano ay yung mismong lulutuin ay frozen pa. At inilagay sa freezer, hindi pa na ilalabas. At akala ko kasi nasa ref lang. At dahil lumipad at sinaring ako ng aking team, ayan, yellow pa yung ating lulutuin. At dahil nga may technique tayo at matagal na tayong cook, alam na natin kung anong process ng mabilisang towing.
At dahil sa tagal ko na nga nagpaparinig at nagpapakyut sa mga videos, at last may bumisita sa atin. Huy! Bumisita lang ba talaga? Imposible. Imposibleng hindi nag-ano. Huy! Nagluto ng sabay. Huy! At bilang isang tagalupa nga ay binilinan ako ng aking bisita na wag ko daw babasagin ang kabibi kung ayaw ko daw na yung kanyang mga paa ay maging buntot muli at bumalik siya sa karagatan. Charot! Huy! At mabalik nga tayo, naglagay na ako ng matika sa mainit na kawali at isinahog na natin ang ating mga aromatics, bawang sibuyas at luya at naglagay na rin ako ng sili at siling haba nang sa gayon ay mas ma-extract natin yung kanyang katas at mas umanghang ang sili. At ilang sandali nga kapag nangangamoy ng ating aromatics ay pwede na nating ilagay ang ating bikyo or bikuyo. Ang bango na nga ng ating aromatics at medyo tutustahin lang natin itong ating bikyo. Kung titingnan mo nga ay para siyang sisig at ang sarap-sarap niya na agad tingnan. Hindi yung nakapula ha, huy! At diyan nga ay naglagay na ako ng isang dahon ng laurel, isang kutsarang patis at paminta. Medyo dinamihan ko ang paminta kasi mahilig ako sa paminta. Ano daw? Huy! Makaraan nga ang ilang minuto ng paghalo-halo at pagtusta sa ating rekado at sa ating bikuyo ay inilagay ko na ang ating gata. Hindi na ako naglagay ng pangalawang piga ng gata. Kakang gata na agad ang inilagay natin. Dalawa ang nilagay ko at mamaya ko ilalagay isa. Bali ang ginamit kong gata ay 3. Kakang gata po ang tawag sa purong gata dito sa amin. Matapos ko ngang ilagay ang pangalawang gata ay naglagay ako ng mga 2 takip ng toyo. Pampakulay na rin at pampalasa sa ating ginataan. At dahil may inipin ka nga at nagmamaasim, isinunod ko na ang suka. Naglagay nga lang ako ng 2 takip niyan at 3 talsik o kaya charot. At dahil hilig ko nga ang paminta ay naglagay pa rin ako para peppery taste. Oh wow, peppery. At dito ay isinunod ko na nga ang luyang dilaw powder or turmeric na isa sa may pinakamataas na health benefits sa ating rekado. At para nga magsanib puwersa, ang mga nilagay nating pampalasa ay halu-haluin lang natin. At mga ilang minuto ay tinakpan ko na nga ito, mga 15 hanggang 20 minutos natin itong tatakpan para naman mapalambot natin. At every 3 to 4 minutes nga ay chinecheck ko ito, tinitingnan ko kung naiiga na nga ba. Lagi nyo ring titingnan-tingnan at bibisitahin dahil baka natutuyo na. Katulad nung pagbisibisita sa buhay mo noong chismosa na nakikita lang kapag natutuyot ka. Pero kapag masabaw ka, hindi naman ipinamamalita. At dito ay ibubuhos ko na nga ang pangatlo nating purong gata. At para hindi nga sayang ang konting katas ay iwisik-wisik pa natin. Pati yung kinuwento, grabe naman. At ilagay na nga natin ang isa sa magpapasarap ng ating niluluto ngayon, ang beef cube. Lagi kong kinukwento na madalas akong gumamit ng beef kapag ang niluluto ko ay gulay man o isda dahil may ibang linamnam akong nakukuha sa kanya. At diyan ay muli nga nating takpan ang ating niluluto. Hindi po required na bingaw-bingaw ang ating takip. Kahit ano namang takip ay maaari, wag lang pong tulda. At dito nga ay makikita natin na medyo masabaw pa. Para mapalambot natin lalo ang ating niluluto ay tatakpan natin muling ito. Katulad din ng pagtatakip mo dun sa katrabaho mong may jowa na nakikipagkita pa dun sa isa nyong katrabaho. Charot. At dito ay lalagyan na nga natin ng pambalanse ng konting tamis. Mga kalahating kutsara lamang ng sugar. Arte, diba? At bukod nga doon sa isinama nating sili sa gisa kanina ay maglalagay na tayo ng siling pula. At dito ay titikman na nga natin kung yummy ba'y nakapula. Huy! Titikman na natin yung ating niluluto kung tama na ba sa ating panlasa. Lagi kong sinasabi sa cooking video ko na kapag kayo ay magluluto, mas okay na magkulang ang nilagay nating pampalasa lalong-lalo na ang alat dahil madali namang magdagdag. Kesa mapasobra yung inilagay natin ay hahabulin din natin at masisira na dahil magdadagdag pa tayo ng kung ano-ano katulad ng tubig. At diyan ay nakita nyo nga na nagdagdag pa ako ng 2 takip ng patis. At makaraan ng ilang minuto ay diyan ay tinikman ko na ang ating niluluto kung tama na ba at masarap na katulad nung nakapula. Huy! At napag-alaman ko na tama na ang lasa at napakasarap na para sa akin. Makaraan nga ang ilang minuto ng pagpapakati o pagpapaiga ng ating niluluto ay isinama ko na ang sitaw. Optional lang naman itong sitaw, pwede rin kayo maglahok ng papaya o kung anong gulay ang gusto ninyo basta bagay sa gata. At para pumasok ang lasa ay halu-haluin natin. Ayan, nakita natin dito sa parting ito ay medyo kumati na yung sabaw dahil i-absorb na talaga yan ng gulay. At kung gusto nga natin na nagmamantika yung gata natin, ay maglalaan tayo ng ilang minuto na hindi na nakatakip yung ating kawali. At dyan nga ay alam kong lutong-luto na at masarap na ang ating bikuyo. Kaya kumuha na ako at titikman na natin. Dyan ay makikita nyo kung gaano kaiga na yung sabaw natin at yan yung masarap sa mga ginataan, nagmamantika na. At ayan, ito na nga ang ating nilutong bikuyo. Titikman na natin ang pinaghirapan nating ginataang bikuyo. Masarap. Papatikimin naman natin si JC.
How's the taste, baby? Sarap! May nagko-coach ba sa'yo? Kaya sinasabi mo. Wow, ang sarap! At dito ay makikita nga natin na kahit maanghang, basta masarap, ay nagugustuhan ng mga chikiting. Masarap. At dito ay pinatikim ko nga doon sa bumisita sa akin kung yummy nga ba ako. At oo daw, masarap daw pala yung niluto ko. At syempre, shoutout sa ating mga manay dyan, Manay Nesty Aquino, Tita Verge Virginia Berry, Maricel Ito, Mara Mula Cruz, Kate Andrew Giritan, Marilyn Ingreso, Jov Taak, Manay Fatima Matanda Pauco, kay Joy V. Bughaw, kay Virginia Profugo, Mercedita Olarte, Lilia Garcia, Tita Mimilin Martinez at syempre kay Love Joy Bautista at kay Riri. Ayan, mga manay, usli na naman ang kwan ay babayu!